Sa iba naman po ang balita, posibleng 2 beses lang daw nagpaputok yung mga sakay ng isa sa 2 SUV na nasangkot sa umano shootout sa Timon ng Quezon. Base yan sa mga nakuwang basyo ng bala sa loob ng naturang sasakyan. Magkaiba naman at magkahiwalay na bilang ng PNP at NBI sa mga balang pumasok at lumabas mula sa SUV. Mula sa Timonan, nakatutok live din po ito, si Mav Gonzales. Mav. May kung ang pagbabasihan nga ay yung mga basyong nakita, 2 putok lang daw ang nagmula sa loob ng unang SUV na nakainkwentro ng mga pulis at sundalo dito sa Atimonan, Quezon noong nakaraang linggo. 2 basyo lang kasi Mike ang nakuha at kalibre 45 nga ito pareho. Pero ngayon naman inaantay pa raw ng NBI ang report ng PNP Crime Lab kung meron din silang nakuhang iba pang slugs nang i-examine nila ang mga sasakyan noong isang araw. Natapos na ng PNP ang pagproseso sa unang SUV na may commemorative plate ng PNPA at nakitaan ng 184 bullet entry points kahapon. Ang 184 na balang pumasok sa SUV, maaaring galing daw sa labas ng sasakyan. At dahil may 2 nakitang basyo ng kalibre 45 sa loob ng SUV, pwede raw sabihing may 2 beses nagpaputok mula sa loob ng sasakyan. Sa report ng PNP, may 11 kalibre 45 na na-recover mula sa 2 sasakyang lula ng mga nasawi. Ayon naman sa NBI Forensics Team, hindi rin daw nagbaba ng bintana ang mga nasa loob ng sasakyan sa gitna ng umano'y engkwentro. Bumagsak daw ang mga bintana sa dami ng tama ng baril. Dagdag pa ng NBI, high-powered firearms ang ginamit sa pamamaril base sa blood spatter o yung tilamsik ng dugo na nakita sa sasakyan. At dahil high power at high velocity ang impact, ang tendency raw ay bumagsak agad ang dugo ng tao. Kaya sa carpet ng SUV naipon ang dugo ng mga napatay. Kaunti lang daw ang mist-like spatter sa mga upuan, headboard at sides sa loob ng sasakyan. At dahil halos 5 araw na ang investigasyon, pasintabi sa mga kumakain, kapansin-pansin na may mga uod na sa loob ng unang SUV. Sa investigasyon sa bullet trajectory, magkaiba ang bilang ng PNP at NBI. Kung sa PNP, 184 ang naitala na balang pumasok. Sa NBI, 213 ang naitala na balang galing sa labas na pumasok ng SUV. 37 naman ang exit points. Pwedeng ito yung pinutok mula sa loob ng sasakyan o mga bala mula sa labas na tumagos din hanggang labas. Habang sa PNP ay 91 ang exit points. Kasalukuyan pang isinasagawa ang bullet trajectory examination sa ikalawang sasakyan. Patuloy rin ang investigating unit sa pag-validate ng mga pahayag at ebidensyang nakalap nila. Yung team po namin na nandito sa ngayon, kami naman ang in charge dun sa actual, we want to establish what actually transpired during the incident. Kinokulate pa ho namin lahat ang mga nag-gather naming ebidensya. Samantala, pagkatapos ng reenactment sa crime scene noong Martes, nakakuha din ng 4 pang slugs ang Commission on Human Rights Region 4 sa kanilang investigasyon sa kalsada. May nakuha rin silang brown na sapatos sa kanal, na ayon kay Director Jackie Digia ng CHR Region 4 ay kinumpirma na ng pamilya na pagmamay-ari ng napatay na si June Lontok. Mike, sa ngayon nga ongoing pa ang bullet trajectory examination dito sa pangalawang sasakyan. Gusto raw ng NBI Forensics Team na tapusin na ito ngayong gabi para maumpisahan naman nila ang ballistics test. Mike? Maraming salamat, Mav Gonzales.